Hello everyone! Kamusta kayong lahat mga kabugis at kamusta ang mga bougainvillea plants nyo? It's Michael here and welcome back to my channel. Today is another update episode and a continuation video ng ating past video wherein I uploaded yung propagation ng bougainvillea gamit ang mga talbos last January 25, 2025. And last February 23, 2025 naman yung latest update. Today, ang gagawin ko naman is yung propagated talbos ng bougainvillea on how ko sila ireripat. And by the way guys, lahat ng tinanim kong talbos ay 100% success rate. Ibig sabihin talaga ay mas maganda ang talbos ng bougainvillea pag sa ICO method na propagation. And kung mapapansin nyo, yung mga ugat nila ay sobrang dami na at nagiging matured na, gawa ng medyo matagal na din silang naka-ICU and perfect na din silang iripat sa mga mas malaking paso. And when I say matured na yung mga ugat, ibig sabihin nun ay medyo darker na yung shade unlike sa mga mura pang ugat na white or lighter in color. And this is how I ripat yung mga buhay na propagated bugis ko. And as you can see, nagkabalot pa at hindi pa natatanggal yung kani-kanilang plastic cover. And iriripat ko sila sa mas malaking pots pero hindi ko muna tatanggalin yung mga plastic. And hindi ko muna papasingawin, hahayaan ko na lang muna na maging stable yung mga ugat sa new pots nila and sa new soil nila. At bago tayo magpatuloy, and while naglilipat ako ng mga propagated bugis ko sa malaking pots and baka sakaling napadpad ka sa channel ko, and if you are happen to be new to my channel at hindi pa nakaka-subscribe, pakiclick na ang subscribe button para maging updated ka sa latest at sa susunod na videos ko gaya ngayon about bougainvillea. And if naka-subscribe ka na, I would like to take this opportunity na magpasalamat sa aking mga viewers na matiyagang nanonood sa current and past videos ko kasama na yung mga shorts videos ko. Maraming salamat po at lalong-lalo na sa mga subscribers ko na patuloy na susuporta sa aking channel. Thank you so much. And going back, siguro antayin ko muna ng mga 1 or 2 weeks bago ko papasingawin. Siguro by that time naman, yung ugat ay nakagalaw-galaw na sa loob ng new soil and new pot nila. And yung pagpapasingaw naman, it will take another 1 week siguro or until mawala yung moist sa loob ng plastic. Yung pagpapasingaw is another crucial part ng bougainvillea propagation kasi dito nakasalalay if yung bougainvillea will gonna make or break it. Improper na pagpapasingaw, pwedeng maging sanhi na mag-dieback sila. Nangyari na sa akin yan before. Well, nung first time ko na magpasingaw, agad-agad kong tinanggal yung plastic na balot. Syempre, out of excitement, kaya tinanggal ko agad. And ayun, nalanta silang lahat at namatay. And ang saklap, di ba? Pero I learned my lesson. Kaya hindi ko na muna inulit yung ganon at dinahandahan ko na lang para ma-make sure ko na maging successful talaga 100% yung mga propagated na bougainvillea ko. Patience is a virtue, ika nga. And huwag magmadali kasi hindi lahat ng bagay ay nakukuha sa mabilisan. It will take some time din kaya maging patient. And magmula nung nalaman kong mas maganda magtanim ng talbos through the ICO method, hindi ko na tinatapon yung mga talbos na tinitrim ko from my mother plant. And I have a video guys kung paano ko ito ginawa at may video update din, kaya panoorin nyo. And imagine guys, yung lahat ng tinanim ko is nabuhay and mas maganda yung tubo dahil yung pinakatalbos mismo ay nagdire-diretso lang. And pwede na din siyang talbusan eventually para magkaroon siya ng maraming sanga.
At mai-share ko lang din, pinagsabay-sabay kong itanim yung talbos at yung main stem talaga o yung main sanga. And mas naglabas na ugat at mas mabilis maglabas na ugat yung talbos. So ibig sabihin nun na mas maganda talaga yung talbos na itanim sa ICU method. And mukhang lahat ng ititatanim ko na lang siguro ay puro talbos. Baka sakaling mas madami pa yung mapropagate kong bougainvillea cuttings. And kayo ba guys, ano yung madalas nyong tinatanim? Yung talbos ba or yung main sanga? Tapos sa propagation nyo ng talbos, dadagdagan nyo pa ng mas magandang klase ng potting mix sa propagation. And I'm so vocal naman kung ano yung potting mix na ginagamit ko. Tapos pala guys, itong tinatanim kong talbos ay puro mga green leaf and ewan ko lang din if variegated yung itatanim ko kung mabilis din ba siyang mabubuhay. Well, itatry ko yun next time if mas mabilis ang talbos na variegated bougainvillea. At tatapusin ko lang itong repotting and dyan lang kayo at panoorin nyo pa rin ang next topic aside dito sa repotting ng propagated na talbos ng bougainvillea. Pumunta naman tayo sa next nating topic and ito yung magiging update video sa isa sa mga videos ko in the past which is propagation gamit ang plastic with dome. Isa sa mga nagustuhan ko dito sa dome na ito ay yung dami ng moist na nabubuo sa loob. Which is good kasi mas kampante ka na okay yung mga cuttings sa loob. And mas nakakabahala kasi yung ICU mo na walang moist na namumuo sa loob. Ibig sabihin nun, either may butas yung plastic or may nakakapasok na hangin. And since this is an update video, ipapakita ko sa inyo yung current lagay ng mga cuttings na aking itinanim last February. So ito na sila ngayon. And makikita nyo naman may mga dahon ng lumalabas sa mga cuttings. Though yung iba ay wala pang mga ugat and yung iba naman ay nagsilabasan na ng kani-kanilang ugat. Sa propagation ng bougainvillea, ang dami ko na ding na-try. Andyan yung gamit yung ICU and the plastic cover, itong plastic with dome, propagation using aloe vera extract, garlic clove and garlic extract. Also, na-try ko na din yung rooting hormone and yes, they are all effective. At nakakatuwa mag-propagate ng bougainvillea and to be honest, kasi nakaka-excite if lalabas na yung mga ugat nila at naging successful. So ayun lang guys ang ating topic for today. And again, dyan lang kayo at patapusin nyo na itong 1 minuto hanggang dulo. So ayun lang guys for today's video. Thank you so much for watching at makakaasa kayo na pagbubutihan ko pang gumawa ng mga relevant videos for bougainvillea. Kaya naman don't forget to subscribe, stay safe and healthy, and we'll see you in my next videos. Bye-bye!